Yung aura yata, sinasabi niya. feel ko is humihina yung aura niya. Pero I can sense it na ang taas ng chances makakauwi siya. Putik na yan, mga DDS. So, yan, kung mahilig kayo doon sa mga manghuhula, eto si Sir, mukhang nahulaan, mataas daw ang chance na makakauwi daw si dating Pangulong Duterte. Wow. Paano kaya? Hindi, pero sigurado, makakauwi naman si dating Pangulong Duterte. Yun nga lang po, mga kababayan. Ito mas malapit sa katotohanan lang to, mga DDS, kaya ako sasabihin. No? Ang dating Pangulo, nakita nyo naman kung ilan na ang edad. 81. Ang itatagal ng mga paglilitis, aabot ng 10 taon. Sa tingin nyo, matatapos ng dating Pangulong Duterte yon? Hindi ko minamadali o hindi ko ninanais na matapos na ang buhay ng dating Pangulo. No? Doon lang tayo sa real talk, mga kababayan. Sabi ni Joel Q ng Cereza Post, yan ang nakahit-hit ng sunog na interior. May natututunan ka dito sa channel na ito, ha? Real talk lang ho tayo, mga kababayan. Tingin nyo, mga DDS, kayang tapusin ni dating Pangulong Duterte yung 10 taon? Sige, natapos na 1 taon. Actually, wala pang naumpisan. 10 taon. 91 years old. Maaaring maaari o malaki ang tsansa na hindi na matapos. Ano po? So kung talagang pag-uwi, yun nga lang. Baka yung sinasabi ng mga kababayan natin na nakakahon na si dating Pangulong Duterte pag-uwi. Mataas ang chances na uwi siya sa 2026 or I'm hoping that mangyayari siya sa 2026. So, yan. Sa mangyari sa 2026, I'm hoping malabo iyan. Sana feel ko lang. Kailan kaya yan? Pero bagay, tutugma naman mga kababayan, baka naman talaga umuwi. No, pero yun nga lang, nakakahon na. Sabi ni Lina Villalon, pero wishing na mahaba ang buhay niya para usigin ang kanyang conscience niya through nightmares. Ayan, sabi ni Ma'am Lina. Ngayon mga kababayan, nako si Marcoleta, eto po, madaming nagsasalita, no? Madaming bumabanat kay Marcoleta tungkol doon sa mga binitawan niyang salita na walang background sa batas. Kasi po sa totoo lang mga kababayan, mas madami po doon sa majority ang tatamaan o tinamaan ni Marcoleta doon sa pagsasabi niyang about walang background sa batas or etc. Madami po. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Si Edwin Lasierda. Insulto, si Senator Marcoleta, when Senator Risa questioned the rules, he said, ang problema sa inyo, wala kayong legal background. Di ba gago? Robin Padilla, hindi siya abogado. Madami pa dyan iba mga kababayan. Robin Padilla, Bato de la Rosa, hindi abogado. Bongo, hindi abogado. Ano po? Mayabang itong si Marcoleta simula nung naging senador. Masabi ko lang sa inyo, Senator Marcoleta, bago lang po kayong senador. Si Senator Risa Ontiveros, maraming pong batas na ginawa. Nagproprotekta sa mga kababaihan. May 1,000 days. At saka mga kababayan, kung rules and regulation lang po ang pag-uusapan sa Senado, malamang mas madaming alam si Risa Ontiveros at yung ibang mga datihan na senador. Kagaya ni Tito Soto, ang laging sinasabi ng mga DDS, naku, school bukol lang yan. Naku, bulaga lang yan. Naku, kumadyante lang yan. Pero sopla din sila ni Soto, mga bossing. Diba? True experience, kahit na hindi abogado, iyang mga yan, pero habang tumatagal, na-absorb nila yun. No? Kung sino pa yung baguhan doon sa Senado, pagkayabang-yabang pa. Kaya lang, sopla naman. For maternity leave, may anti-hospital deposit para sa mga mahihirap.
Safe Spaces Act, yung ginawa ni Bong Suntay, bawal yun. Batas din niya po yan. Marami pa siya ibang mga batas na Naalala ko na naman si Bong Suntay. Ano po yung kay Ann Curtis? ginawa. Kahit po siya walang legal background, kahit hindi po siya abogado, mas abogado pa po siya kaysa sa inyo. Ay, saklap naman nun. Tatawagin ka ng lowest rank, tatawagin ka pang mas abogado yung hindi abogado kesa sa iyo. Alam nyo, miski ako mga kababayan, lalong-lalo na doon sa kinakaharap ni Marcoleta na kaso ho, no, na ikakaso sa kanya. Ako kaya ko hong makipagdebate kay Rodante Marcoleta doon eh. Mismong sarili niya ang nagligwak sa kanya, mga bossing. O di ba? Dahil nga sa kagustuhan niya na maipaglaban yung kanyang sarili na nung panahon ho ng eleksyon, yung ganyan, ano tawag dito? Yung sa sose niya. No, yung sa sose niya, ano sabi? Sabi po kasi ng mga kaibigan ko, wag ko na lang isulat yung kanilang mga pangalan, etc. Ganyan. Kasi ayaw nilang maano. Sabi, bakit hindi mo sinulat sa sose mo? Inurong, kumbaga, sabi nila, hindi pa naman panahon ng eleksyon. Nung ibinigay yan, doon naligwak si Marcoleta lalo. Kaya po makakasuhan ng plunder. Ang plunder ho, mga kababayan, pinakamataas na niyan, bilang na ikaw ay makukulong 40 years. Pinakamababa yata 25 years. Di ho ba mga bossing chipamo sir, kung ikaw matalino, magaling na senador, magaling na congressman, matalinong abogado, putik na yung pag-aaralan mo lahat ng sinasabi mo. Hindi mo ililigwak yung sarili mo. Di ba? Siguro, banat ng banat. Ligwak. Galing sa mga bibig niya, galing sa bibig niya, lahat po ng lahat po ng ikakaso sa kanya. Yun din po ang sabi ni Ombudsman Boying Remulla. Kaya wag yung i-insultuhin, don't do credentialism na pinapakita nyo, hindi siya abogado, kaya wala siyang alam na rules. Mali po yun. Hindi, tingin ko ho, kung rules at rules lang po doon sa Senate, mga kababayan, Marcoleta versus dito kay Senadora Risa Ontiveros. Ako, mas naniniwala po ako, mas madaming alam na rules and regulation si Senadora Risa Ontiveros. Ulitin ko, no? Ang tagal ng senador niyan. Ikaw, bago ka pa lang dyan. Tapos gaganyan ka. Tingin ko, Tapos tinamaan mo pa yung mga boplaks ninyong mga senador din. huwag niyo ulitin yung ganong klaseng paliwanag. Sagutin po niyo yung ang sagutang ang opposition ni Senator Risa Ontiveros. Oo. Nakakahiya, no? Ganito yung mga senador natin. Ito pa,